Daddy Blue, tama na. Ano? Show na natin. Ay, show na pala. Upo ka na muna. Pasensya na kayo mga kabayan. Nanonood pa rin po kayo ng outs. Ina-apply lang namin ni Daddy Blue yung mga natutunan namin sa grupong nakilala namin ngayon. Yes, at this time, ang aming makakasama, isa sa mga grupo ng mga Filipino photographers dito sa United Arab Emirates, ang Lightform. Daddy Blue, bilib ako dito dahil ang dami pala nila at I'm sure, alam niyo ba si Daddy Blue, enjoy na enjoy yun dahil isa to sa pinaka-favorite niyang gawin. Kumbaga, pastime ni Daddy Blue. Shoot. Pero alam mo, yung nakita natin, ano lang yun eh, ito lang yung batch na yun eh, yung summer class nila. Kasi sa mga nakaraan, marami mga batch din. So, nakita natin sa itong pinuntahan namin, marami sila. Talagang nakakaengganyo pong gawin ng photography, kaya panoorin na po natin ito. Pictures are memories frozen in time. Kaya mula sa simple hanggang sa pinaka-high-tech na kamera, di ito nawawala sa bawat pamilya, barkada o kahit sino pang grupo, anuman ang okasyon. At sa paglipas ng panahon, parami na ng parami ang nawiwili sa photography. Kasali dyan ang grupong aming ipakikilala, ang Lightform International Filipino Photographers Guild. Nag-start yan na 10 lang and then na-build up na dumami na noon, nung time nga yun, film pa eh. Mas nahirapan kami noon kasi nagde-develop kami ng black and white sa isang room na walang aircon. Kaya nag-umpisa yung passion ko niyan kasi yung mother ko, you know, since birth, nakita mo yung transition ng pagka-baby mo, 1 year old, 2 years old. Yung difference nung yung mukha mo parang metamorphosis ang dating. You know, hindi ka na bumabalik sa ganong wala kang wrinkles, you know. So ang tendency ng mga tao, you know, like Pilipino, mahilig yan sa kudakan, picturean. Yung memories to go back. Ito lang yung makikita mo na tangible na ito ako before, ito ako ngayon. Na hindi mo na talaga mababalik. Sa ngayon, we are starting again another batch of basic photography, batch 25 na. We make sure na ang schedule namin hindi nag-overlap because now we have in Dubai, after ng Dubai, Abu Dhabi. Kasi ang mga nagtuturo sa atin is also working in a other field. Hindi naman sila talagang mga, you know, regular sa Lightform. This is a voluntary aspect lang na ginagawa nila para sa Filipino community. We managed to use the medium of lens, the images, to create difference sa world. Like for instance, we got this photo competition, the environmental photo competition, that I can say na kami ang nag-pioneer. Wherein after that, nag-start na rin yan sa Abu Dhabi, na nagkaroon sila ng photo competition which relates with the environment. Kasi napakalaking bagay na, you know, through the image speaks louder than words. Yan ang sinasabi ng mga nating ng iba na, you know, malaking bagay na maipresent mo sa mundo na ito ang kinalalabasan ng mundo natin kung hindi mo iingatan. And mga kabayan, kasama po namin ngayon ni Daddy Blue yung members ng Lightform. Say hi naman, guys. Hello po! Hi! Oh, yan, sila po yun. So, ngayon po, meron silang outdoor activity at ngayon makikisama kami ni Daddy Blue at magpapatuloy na rin po ng basic techniques sa photography. Actually, Sugar, ito yung final outdoor shoot nyo, no? Yes. Actually, sa Pinas pa po, hilig na namin yung camera kaso syempre hindi ganun kataas yung sweldo natin. So, mahirap mag-invest. Pagdating dito, so tinake namin yung advantage. Fulfilling siya dahil una-una, hobby namin siya eh. So, ginagawa namin to during the weekend, which is na-unwind kami sa work namin at pagdating ng Sunday, refresh na naman kami ulit. And then, yung kagandahan doon is habang ginagawa mo siya, nag-enjoy ka. May narinig pala ako kanina, sinabi sa isa nilang kasama na may ano pala, proper handling ng camera. Okay. Hindi pala pwede lang ganun-ganun na lang. Ganun. Lang. May proper handling din pala. Meron po. Meron Okay. So, paano po yun, kuya? Yung iba nakaganon. Yeah. Tumisilo sila. It's not the proper handling kasi mas malaki yung shake ng camera mo pag ganun ka. As soon as possible, sasaluhin mo yung camera mo kasama yung lens. So mas stable. At least ganun yung hawak. Yung strap, Laging nakasuot. kung nakasuot siyang ganyan, okay din siya. Pero kung ayaw mo naman siya dito,
dapat iikot mo siya dito sa kamay mo. Nakaikot para Safety. for safety. Naiikot mo siya ganun. Yep, ikot pa. Ayan. So at least kahit mabitawan mo siya, Safety safe precautions. pa rin. Tama nga. Like for example, sa mga beginners, ano ba yung maia-advise nyong best na gamitin muna sa mga nagsisimula? For the beginners, we advise na mag-start muna sa parang pinaka-basic na DSLR. Kasi mahirap magbili ng napaka-expensive na camera na hindi mo alam yung application. Tsaka mas complicated, di ba? Yes. Minsan kailangan ding maging practical sa pagbili ng camera. I mean, kung gusto mo ng camera, kailangan i-ano mo rin yung bulsa mo kung meron kang pambili. Ayun. Tapos kapag bibili ka rin ng camera, at least nakapag-search ka na kung ano talaga yung mag-fit sa gusto mo. Tapos pag nakabili ka ng camera, at least nabasa mo yung manual para pagpasok mo sa basic, meron ka na talagang idea dun sa camera mo. For a change mga kabayan, try photography. Aside from the perfect smile as you pose in the camera, perfect din ang feeling kapag nakapag-shoot ka ng sarili mong obra. Teka. Sugar. Ika na naman ang wiwili sa pagsushoot sa maganda kong face. Ina-apply din niya, natutunan kanina. Yung nakita nyo si Sugar. Ang galing na ni Sugar. Nalaman niya mga basic Pa lang sa naman yun, photography. Daddy Blue. Ang galing-galing. At ang pinakaunang nalalaman ni Sugar, paano ilagay yung sling sa neck niya. Kasi The Daddy Blue, the other way, pwede daw sa leeg, para nga naman, syempre, safety sa Yes. camera, or kaya dito sa ano nyo. Yes. sa Okay, natutunan talaga. Mamaya, abangan nyo ang aming Out po, level up na. Abangan nyo ang aming challenge ni Daddy Blue. Magkaiba ba? Sige, smile Asyat ka na muna, ulit. asyat. Smile.